ni Kuya The Kings na kung saan talagang naglabas siya ng kanyang saloobin. Ayan. Eto si Kuya The Kings ha. Kuya The Kings yan. Daw, dito. Nya. Idol ka daw ng asawa ko pero ako idol ko sa FLM. Ha? Game na after live yung chat ko ha. Okay, sige, Carlo. Yan, kukwento ko sa inyo ngayon. Kukwento ko sa inyo ngayon kung bakit sa Luneta ko siya inaya. Si Norman Mangusin. Okay, umpisahan natin na napunta ako doon ng gabi. Nung pinunta ko siya ng gabi doon, hindi naman ako pinapasok ng gwardiya. Hindi ako pinapasok ng gwardiya kasi alam nilang ano, medyo magkakaroon ng tensyon. Ang alam ng mga gwardiya, gising pa siya. Kaya hindi ako pinapasok talaga ng mga gwardiya. Nung pumunta ako doon, sabi ko kung pwede ako mag-live dito sa may parking. Sabi niya, okay sir, basta 5 minutes lang. Kasi bawal po talaga dyan tumigil lang matagal. Loading and unloading lang yung lugar. Okay. Pero doon sa live ko, kita nyo naman, nanawagan ako, iparating nyo ito kay FLM, gising pa yan, kasi hindi ako makapasok sa kanya, kasi nakablock ako eh. Nakablock ako sa kanyang mga account eh. So hindi ko talaga nakikita, hindi ko na monitor ako kung nakalive ba siya o hindi. Ngayon, umuwi ako. Yan. Nung umuwi ako, pagdating ko dito sa bahay, nag-live ulit ako. Tama yung sinabi niya, 4:30 gising na siya. Kasi yung kaibigan ko nasa sa loob, sabi niya, gising na. Nadito na ng alas 5:30, bumaba na. Pupunta doon sa buffet area, sa breakfast area. Nung nasa breakfast area, maingay daw siya. Lagi may mga tinatawagan. Ang ingay niya, yung time na ng ingay daw niya, daming tinatawagan. Kasi kasyo, papanoodin ko mamaya yan. Putang anong hindot na ano yan eh. Ganyan eh. Kagabi nga, gusto ko na ang babain eh. Gumaganon siya eh. So doon palang huli na siya. Nung gabi na yun, andun siya. Okay, yan na. Kinabukasan, pagkagising ko, alas 7. Dali ha. Alas 7 ng umaga, nag-chat sa akin yung isang staff doon na nakapollow sa atin. Kaya ako nababasa, naka-friend sa akin eh. Sabi niya, The Kings, huwag ka na bumalik ng Heritage. Okay, oy boss, bakit? Napanood mo ba? Opo boss, stop ako dito, wag mo na lang banggitin yung pangalan ko. Sige, okay lang, bakit? Kasi may mga tinatawagan siyang tao, tapos may mga gwardiya siyang sinasabihan na pag dumating, bantayan nyo lang, pupunta dyan si Casper, pahawakan ko agad, pag nahawakan ni Casper, saka ko babanatan. Siyempre yung mga, alam mo yung mga pelikula, alam mo yung mga pampelikula ni Norman Mangusin. So naisip-isip ko nung umaga, o nga no, kasi ini-announce ko nung gabi, babalik ako eh, babalikan talaga kita. So, buo ang loob ko, buo naman talaga ang loob ko, buo ang loob ko na babalikan ko siya. Kaya lang nung umaga, naisip ko, napapanood dito kagabi eh. Hindi ako babalik doon. Sabi ko, hindi ako babalik ng Heritage. Unang-una, pinagplanuhan niya na babalik ako eh. Kung siya din lamang ang pupunta doon sa baba, okay ako doon. Babalikan ko siya doon. Ang problema, may kinausap siya mga guard. Yung mga guard naman, wala namang problema doon eh. Hindi naman makikialam yun kasi trabaho nila. Ang trabaho nila, hindi ako papasukin, awatin ako, or makasuhan ako. Padalawa. Totoo yung sinasabi ni Mangusin na may daan sa likod yun. Ang sinasabi niyang may daan sa likod, yun yung fire exit. Yun yung fire exit. Oo. Yun yung fire exit na sinasabi niya. Yun namang radyo, tungkol dyan sa radyo na yun, galing sa Shopee kasi yung guard,
Siyempre, yung kaibigan ko, baka patingin niya ako ng picture ng inyong mga radyo dyan. So, sinend niya sa akin, yung kulay black, pinost ko yun eh. So, yung radyo na yun, sarili niya lang. Ano nga, sandali lang ha. Mark Angelo Tag, parehas lang kayong gago eh. Wala naman kayo na itutulo sa Pilipinas, panggulo lang kayo. O, putang ina mo. Gago ka. May pinapalawanag ako rito, gugulo kayo. Kaya nga, makinig ka muna kasi. Tatanga-tanga ka rin, ayaw mo naman makinig eh. Ganito kasi yan. So, totoo yung may daan dun sa likod ng heritage. At naniniwala naman ako na kabisado niya heritage. Pero, alam nyo ba yung, kayo mag-isip, anong say-say na magbibigay siya ng 1,500 sa gwardiya nung umagang-umaga? Anong purpose niya? Nagbigay siya ng 100, ito, pang-almusal nyo, bahala na kayo dyan, ha? O, Casper, alam nyo na dyan. Yung makautos siya sa mga gwardiya. So, sabi ko, maseset up ako ni Kulaong. Maseset up ako ni Kulaong pag ako ay bumalik ng heritage. Pero sabi ko nga, kung siya din lamang ang makakasalubo ko doon sa baba at bababang mag-isa, hindi ko siya atrasan. Sa heritage talaga ako. Di ba? Heritage ako. Pero buwan loob kong balikan siya. Kaya nga bumalik ako, lumuwas nga ako eh. Kasi ang dami niyang ginawang plano. Bawal ko lang pong ipakita dito kasi kawawa naman yung empleyado. Iparating niyo to kay Kulaong ha. Alam ko naging plano niya sa akin nung maghapon na yon. Wag ako, Norman. Kung hindi nag-leak yung plano niya na yon, daldal pa siya ng daldal sa post pa siya ng post eh, na may radyo ako, iraradyo ako ni Casper. Alam niyo yon? So nagduda na kami doon. Buti na lang, siyempre, Meron po kaming GC na kung saan ipinasa ng isa namin kasama sa GC kung ano po ang tunay na itsura ng radyo na gamit ng mga security ng heritage. Yung pinakita ni Kulaong na radyo, medyo medyo mas techy yung pinakita ni Kulaong. Yung pong sa radyo na pinakita dun sa GC namin ng isang tauhan ng heritage na nabubwisit din kay Kulaong, iba po, mahaba ang antena, malaki. Alam niyo yung basic na na radyo gamit ng mga gwardiya. Ganun po. Yung kay Kulaong, hindi po pang gwardiya yun. Nag-post nga ako na hindi lahat ng empleyado dyan sa heritage ay sa'yo. May mga followers din kaming amin. So sabi ko, ewan ko, parang hindi na to hindi worth na puntahan ko, pero sabi ko pupunta ako. Kaya ang ginawa ko, nag-set up ako ng luneta. Nung mag-set up ako ng luneta, 8:00 ng umaga. Paputol-putol yung sinasabi yung straight na live, yung 4 na power bank. Hindi totoo yun kasi paputol-putol siya eh. Ngayon, alam ko makakarating sa kanyan isipin nyo, 8:00 ng umaga. Kaya ako ginawa ng maagang maaga para wala siyang dahilan na hindi niya napanood maghapon. 2:00. Tandaan nyo yung binibideo niya yung EDSA. Alam niya nang pupunta ako ng luneta. Yung ito, nakalive tayo dito sa EDSA para pag dumating sa Kings, ganan, si Casper nasa baba na. Nadito lahat sa akin yan, nadito lahat yan. Ultimong pagbibigay niya ng 1,500 doon sa mga gwardiya, nadito lahat yan. Nadito lahat yan. Ultimong picture niya na nag-aalmusal siya na mura siya ng mura, ang dami niyang tinatawagan. Nasa akin lahat yan. So mga nagtatanong, bakit hindi ko puntahan sa heritage? Alam nyo na ngayon ang rason. Tama. May mga, alam nyo sa totoo, itong mga nanonood kanina, yan o, pare-parehas kayong nagkakaingitan lang kayo. Hindi kami nagkakaingit. Wala po ako dapat ikaingit sa taong yan. Scammer po yan. Scammer po yan, magnanakaw po yan. Hindi ako nag-iingit dyan. At doon sa nagsasabi naman, ito na nga nangyayari. Ito masakit ha.
sa mga nanonood at sa mga nakakapanood, tayo po ang magkakabanggaan dito. Alam niyo kung bakit? Unang-una, sinasabihan niyo kami na mga tanga, mga bobo kayo, wala kayong natutulong sa Pilipinas, wala kayong for content lang. Pag sinabi niyong for content lang, hindi po kayo nakasubaybay ngayon lang. Tama. Hindi po kayo nakasubaybay. Kapag kita namin sa mga nagko-comment ang matagal na nakasubaybay, hindi po ito for content. Hindi ito po ito for content. Alam niyo kung for content lang ito, si Romy Diaz ang makikita niyo sa Luneta. Si Romy Diaz yun. Kaya nga, sinabi ko doon, hindi ako nag-Romy Diaz dito. Hindi ako para magpatawa, hindi ako bilang komedyante. Kaya ako pumunta ron. Inaasahan ko naman talaga siyang pupunta. Kasi nagbitaw na siya ng salita. Sige, pupuntahan natin. Kaya alam kong maraming dadating eh. Pero nakatungo ang Diyos. Sa maniwala kahit sa hindi. Wala ako sinabihan taong pumunta ron. Pero may mga nag-text na pupunta raw sila. Hindi para punta ka doon, suportahan. Hindi po ako ganun. Hindi ako ganun. Kasi malalagay din ako sa alanganin. Pag ako nagtawag, magkagulo doon, sagutin ko pa yung mga tinawagan ko. So ako mag-isang pumunta doon. Kita nyo, nagmaneho ko mag-isa pa Maynila. Diba? Kaya please lang po, dito po sa mga nanonood na nagsasabing content, alasin nyo na po sa utak niyan. Kasi hindi nyo po naumpisan itong laban na to. At hindi kami titigil ng mga kasamahan ko hanggat hindi natatapos ito. Marami naman, ang dami nagmumura sa akin dyan. Puro content kayo, puro kahudasan kayo. Wala kayo naitutulong sa Pilipinas. Huwag po kayo magsalitang walang naitutulong. Dahil kami tumutulong na hindi kami nagyayabang. Hindi ho kailangan ipagyabang ang pagtulong. Ano ba? Hindi ba? Yung mga tao natin dito, alam nila yan. Simula't simula. Kaya nasubaybayan nila yan. Wala pong content dito. Yung kasing iba, hindi alam na ang ginawa ni Kulaong kay Kuya The Kings ay talagang hindi lang hindi lang below the belt eh. Talagang beyond the belt. Talagang grabe po ang grabe po ang paninira, grabe ang pangalipusta, pangmamaliit ni Kulaong kay Kuya The Kings. At napakahirap po nung binibintang ni Kulaong kay Kuya The Kings na ibinenta ni Kuya The Kings yung bigas na binigay ni Kulaong. Aminado naman si Kuya The Kings, nabigyan talaga siya 100 sakong bigas. At saksi po ako na yun ay pinamigay. Naka-live yan, ibinabalot. Simula sa unang sako hanggang sa huling sako, naka-live yan, ibinalot. Isinakay po doon sa trolley. Para ewan ko ano tawag doon eh, yung sa riles, yung sinasakyan, mayroong maliit na gulong. Yung para may bearing. Inano yun, sinakay yun doon. Nasugatan pa nga si Kuya The Kings dyan eh. Grabe, hirap ni Kuya The Kings sa pamimigay ng bigas na yan para lang maiabot yung bigas na binigay ni Kulaong sa mga taga-Chaong. Kung di ako nagkakamali, 2 kilo, 3 kilo yata kada plastic ang ginawa dyan ni Kuya The Kings para marami po ang makinabang. Actually, hindi na nga yun kailangang ipaliwanag. Kasi nga po, marami pong nakasaksi doon, marami pong nakakaalam na yan pong bigas na yan talaga ay nakarating po sa mga kinauukulan na ipamigay talaga ni The Kings. Pero yung pagbibintangan siya ni Kulaong na kinatsyong pa ni Kuya The Kings yung bigas, binenta. Binenta daw 700 ba isang sako, 900 isang sako. Pinera lang daw ni Kuya The Kings. Hindi po niya yun ginawa. Eto kung yan ay binenta ni Kuya The Kings, yung bigas na yon nasa halip na ipamigay, bakit kinuha pa niya tong tauhan after nung si Kulaong ay nakulong? Kinuha pa niya tong taga-entertain dun sa kanyang channel.
Kinuha pa niya tong tagapagpasaya. Ikaw ba, kukuha ka ba ng tauhan na alam mo gumawa na ng katarantaduhan sa'yo, kukunin mo pa ulit tauhan? Ha? Tapos alam niyo kung ano ginawa ni Kulaong, hindi pinasahod si Kuya The Kings. Malalim po ang pinaguhugutan dito ni Kuya The Kings. Kaya niya yan nagawa. Kasi nga po, grabe ang pambabalahura ni Kulaong kay Kuya The Kings. Yun po ang totoo niyan. Ako po nag-risk ako. Alam kong pwede akong patayin doon. Di ba? Alam ko pong pwede akong patayin doon ni Kulaong. Pero hindi niya kayang gawin yung kasi duwag niya. Supot yan. Kita niyo yung nag-leak na GC? Pababaral na daw niya ako. Sabi niya lang, wag. Eh di idol na idol siya ng mga tao, mga nasa GC. Alam mo yung GC ng mga tanga? Ang dami nila ron. Tingnan niyo yung post ni, ang nag-post ito si Puginius, yung conversation nila, nanonood lang kami sa taas. Alam ni Kulaong na nandun ako, nanonood daw siya. Kasi may tao si Kulaong na nagbibideo sa akin doon. Kung hindi ba naman talagang kaduwagan yan? Ang dami daw namin doon. Natural maraming tao doon. Hindi ka ba naman tanga? Luneta yun. Ang dami talaga Natural tao. may tao doon. Hindi ko nakasalanan kung may mga vlogger na nagpuntahan doon. Putang ina naman, Kulaong eh. Kasalanan ko pa marami nagpuntahan vlogger doon. Eh ikaw nga ang ngak-ngak sa social media. Sinasagot lang kita. Natural, nag-live ako. Pupunta ako doon. Yung ibang vlogger na gusto ka rin makita, natural pupunta yan doon. Sasabihin mo, kayabang mo, porque marami nagpapapicture. Putang ina ka na. Alam mo, Norman, nung gabi na yun, ayoko may lumapit sa akin na magpapapicture. Kasi baka nga naman sabihin, ang daming tao doon. Kita mo, lumalayo ako sa tao. Pag may nagpapapicture, di ba? Alam nga namang isnabing ko yun. Alam nga namang mag-isnab ako doon. Sabi ko lang, sige po, salamat po. Lumalayo na ako sa mga tao. Hindi ko pa napapansin. Kasi ayoko may mga damay. Ito naman, may isa pang pinalalabas na issue si Tanga. Bakit daw ako, mayroon daw akong sasakyan, may dala pa akong bagpak. Napansin nyo, may bagpak ako. Ang laman ng bagpak na yon, 2 t-shirt, isang pajama, toothbrush, toothpaste, sabon, tsaka kumot. Dahil daw nakakatulog ng walang kumot. Alam na alam ko na kung si Kulaong ay darating doon, makikipagsuntukan o makikipag-away, kahit ano pa man ding mangyari, uhulihin kami ng pulis. Pag hinuli ako ng pulis, may gamit ako. Meron akong damit, meron akong boxer short, meron akong kumot, meron akong pamalit, meron akong pantulog, meron akong toothbrush. At saka sino ba naman tanga na magdadala ng armas doon? Kung mabagan siya ako doon, bobo ka. Ang bobo mo. Ba't ako magdadala ng armas doon? Unang-una, kung may kakilala kang pulis, ipabagan siya mo ako doon, kapkapan ako doon. Sabihin lang, may laseta to, may kutsilyo to, may ice pick to, may baril to. Sino ipinahama ko? Sarili ko. Tama. Damit at bayag ko ang binitbit ko sa luneta. Norman Mangusin. Huwag kang tanga. Huwag kang masyadong nagkakakape. Huwag mo kong issuehan tungkol dyan sa bag na yan. Huwag mo kong issuehan tungkol sa bag na yan. Ready ako eh. Alam kong po pwede mangyari. Mag-away doon. Public yun. Pero mas gusto ko makapag-away sa public kaysa sinasabi mong bumalik ako ng heritage na nakaset up ang tao mo, tanga ka. Ano ako pa sasabihin mong duwag? Ang lapit-lapit na luneta, hindi ka pumunta rito. Kung matapang ka, noon mo pa ako hinahamon na pupunta ka rito sa Chaong. Kung hindi ka ba naman ulaga, ilang beses mo na akong hinamon.
Pinag-aksayan na nga kita ng oras, puntahan sa Maynila eh. Kasi sinasabi ng iba, tama na yan. Ito po ha, pasensya na po, pero wag nyo na po kami sabihan ng, tama na yan, magpatawaran na kayo. Hindi po pwede. Tama. Hindi po kasi pwedeng patawarin si Norman. Hindi Maniwala pwede. kayo sa akin dahil darating ang araw, kamag-anak nyo na binubudol niyan. Yun. Totoo yan. Kami na nga